Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook reel posted by Ramil Mending Ideal. Okay. Si Ses Drilon ito. By the way, ang title sa caption is Claire Castro left the Philippines. Buhay na buhay ang katangahan ng loyalista, iyak mga dilawan loyalista. Nagpaliwanag, isiniwalat ni Ses Drilon sa interview nila sa isang ekonomista na niloloko lang tayo ng Malacanang yung paliwanag nila na yung tariff, bitaw, yung ang Malaysia, Cambodia, and Thailand nabigyan ng zero tariff ng US. Tayo, ano daw? Pangulong Marcos daw mismo ang umayaw ng zero tariff dahil prinoprotekta niya mga farmers. Hindi yon kinagat o hindi naniwala ang isang ekonomista. Makikita mo talaga na itong administrasyon ito, niloloko lang nila ang taong bayan. Salamat naman ito kay Ses Drilon na nagbulgar, nagbooking sa kapalpakan ng administrasyon ito. Wala daw tayong silbi. As a nation, wala daw tayong silbi sa paningin ng Amerika, sabi nila. Kasi hindi tayo parang manggagamit, ginagamit lang tayo ng Amerika. Pakinggan natin ha. The big story ngayong gabi ay mula sa aming panayam kay Noel Leco na isang ekonomista kung saan sinabi niyang hindi niya pinili ang paliwanag ng Pilipinas na kaya tayo hindi nabigyan ng mas magandang deal ng Amerika kaugnay ng tariffs ay dahil dinidepensahan yung agricultural sector natin. Pero para sa kanya, hindi yon katanggap-tanggap. Sabi niya talagang mahina tayo, hindi tayo isang malakas na bansa na magaling sa negosasyon o pinakikinggan ng ibang bansa. Kumbaga, para tayong isinasantabi lang. Kaya mas mahusay ang naging negosasyon ng Malaysia, Thailand at Cambodia kumpara sa ating katunayan nga dapat ay bigyan tayo ng kahalagahan ng Amerika dahil we are their longest ally sa Southeast Asia. May mahabang relasyon tayo sa US kumpara sa tatlong bansa. Pero gayon pa man, ganun na nga ang pagtrato sa atin. Ang kanyang rekomendasyon ay palakasin muna natin ang ating mga ang agriculture, sabi niya, ang mga industriya dito sa loob ng bansa para tayo ay bigyang halaga ng ibang bansa pagka tayo ay humarap sa kanila. Kumbaga, globally, we are weak. Yeah. We are looked at as a weak nation. Ang takeaway sa the big story ngayon, We are looked at as a weak nation. Bakit? Dahil sa ating Pangulo. Dahil ang Pangulo natin is a very weak leader. Yun po. Ganyan siya, oh. Kung anong gusto ng amo, ng US, sunod-sunuran na lang. Walang independent foreign policy. Tingnan nyo ang nangyari sa APEC Summit sa Korea. South Korea. Wala man lang world leader na nakipag-bilateral sa kanya. Kumpara mo kay Pangulong Duterte nung kapanahonan niya, basta APEC Summit, nakakausap niya yung Big Three. Mayroong post akong nabasa. Sino bang nag-post na? Kalimutan ko na. May picture. Ayun. Big Three, US President Trump, kausap ni Pangulong Duterte. Usap sila ng masinsinan. Russia, President Putin. China, President Xi. Yan ang nagagawa ng isang tatay digong natin nung kapanahonan niya. Bakit?
nire-respeto ang ating Tatay Digong sa world stage. Dahil may prinsipyo, may guts, alam niya makipaglaban. Hindi siya basta nadidiktahan. Hindi katulad ito ngayon. Alam niyo na, anong klaseng ang ginawa niya, nag-violate ng protocol. He crossed the line. Yan. Balita ngayon sa China. The Philippine President crossed the line to have a handshake with President Xi. Para lang may pakita ko no na meron siyang paggalang at diplomasya. Ano ba yun? Bago-bago lang doon sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, binanatan niya ang China. Sinong? Kung ako ang president ng China, gusto ko bang makipag-meet na openly, binabanatan ako? No way! Tapos, katapos ng banat niya sa ASEAN, tapos aalamanuhin lang niya ang Chinese president para pagdating dito, maipakita nga, wow, very diplomatic ang Philippine president. Pinagmamalaki naman ng mga mainstream media natin ng yung handshake na yon, but in other countries, pinagtatawanan. Ganon po ang ating What's the use of these 9 EDCA sites sa Pilipinas? Libre pa yan, ha? Wala silang renta. Tapos, hindi man lang tayo mabigyan ng tarif. Nagre-reklamo na ang mga negosyante, PCCI, Mr. Brian Ang, yung presidente nila, na baka daw malulugi sila nang dahil sa yung napakalaking tarif. 19%, biruin mo yan. Kasi dati, wala man yan, zero tarif. Ngayon, biglang 19. Other countries, talagang na-negotiate nila na ipababa. Dahil they are negotiating from a position of strength. Sa atin is very weak talaga tayo. Hindi, again, palagi ang huli nasa ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Bakit? Hindi tayo nakinig sa ating Tatay Digong. Winarningan niya na tayo noon before yung election ng May 2022. Weak leader yan. Ba't bahala kayo? Kung gusto niya, sige lang, ibotohan niyo. Dating ng panahon, huwag niyo akong sisihin. Yun na nga. Totoo, napakahina. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na niyang mataganog yero. Si Kuya, mag-atop na siya. Nagyod o atop ang yero nga balay ni Lola. Nga naka-atop na gyud ang akong mama. Salamat sponsor og sin. Dagan kayong salamat kay naka-atop na gyud. Oh, so nahuman ang balay ni Lola. Nahuman na gyud ang balay sa akong mama gyud. Oo. So si Uncle ang nag-atop sa balay. So na kay anak Col. Naa, isa. So si Uncle na ay anak na isa. Aya pag nakatop gyud og giro gyud. So dakong pasalamat ti Uncle nga napulihan na ang yero nga mga kuan
daot ka balay ni lola o siya ang nitabang sa iyang mama. So iya ni sa iyang mama nga balay, so siya ang nagtabang kay si lola wala naman siya ay bana, ang anak na lang ang nabilin.